What's happening at the EDSA Shrine as we speak? Let's ask News 5 correspondent Faith Mundo. Faith, kamusta dyan sa EDSA Shrine? Yes, Bok, no? Sabi nga dito, as early as 6 a.m., tinataya nila na nasa daan na yung mga tao na nagpunta dito sa EDSA Shrine, dito sa Ortigas, no? Nagtanong-tanong tayo, ang sabi nila, iba-ibang grupo yung mga nakausap natin. So, ang sabi nila, yung iba ay Friday group, na para ito ay magko-conduct daw sila ng isang prayer vigil para sa kapayapaan. Wala naman daw silang ibang sinusuportahan. So, ang iba naman na nakausap naman natin ay ang sabi naman nila, sinusuportahan daw nila yung si VP Sara at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilan nga na nakausap pa natin, no, mga tagagaling sa Caloocan, sila Kapitan Mila Uy, Barangay 164, tapos sa Barangay 176, dito sa bagong silang Caloocan, wala silang maibigay sa amin. Kanina pa kami nagtatanong kung sino talaga yung pinaka-organizer, yung pinaka-head. Ang sinasabi kasi nila is talagang voluntary action. So walang organized leader, pero may nakausap din kaming isa na sinasabi naman nila na nasa 8 bus yung pumunta dito. So ang ilan dun sa mga grupo na sinabi nila, ito yung Marcos Alisjan, meron ding Sambayanan, yung Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Tapos yun yung mga dating rebelde at nagkakaisang urban poor hugpong obrero workers group. So hindi nga malinaw sa kanila. Kasi yung iba sabi, sinusuportahan nila si VP Sara, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang iba naman, ang sinasabi nila, ang panawagan daw nila is magkakaroon daw ito ng speak up day or parang program, yung pagtitipon. At sinabi naman na ang panawagan nung ilan, lalo na yung na ipa-drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos para daw sa moral integrity. At yung iba nga sinasabi naman na dapat daw ay magbitiw na ito. So, at itigil daw yung maruming politika. So, ngayon kasi nakausap natin na isa dun sa leader na tumatayo, ayon yan kay ka Eric Jeff Celi, siya yung secretary, national secretary ng Sambayanan. SMNI yan, SMNI. Oo. Yun yung sinasabi nila na talagang wala naman daw talagang nag-invite lang tapos biglang dumami na lang. Pero kung makikita nyo ngayon dito, hindi naman siya talagang punong-puno pa. Nandito lang sila doon sa may labas, yung EDSA Shrine, doon sa simbahan. Meron din mga tao na nandun sa loob, hindi pa puno yun doon sa simbahan. Dito sa may labas naman, malapit dito sa Robinson's Galleria, meron din mga nakatao dito. So, kanya-kanya silang kain, kanya-kanya sila yung iba may mga baon, yung iba naman ay mga nakatayo. Tinatanong nga natin kung hanggang kailan ba sila o anong oras. Wala naman silang masabi pa dahil nga raw, hindi biglaan na raw parang may nag-invite. Yung iba naman nakita lang daw sa Facebook na may mga tao dito. Bigla na lang daw sila pumunta. Pero kung pupunta tao dahil may mangyayari o may petsa o gano'n. Hindi, tsaka kung may 8 bus na nagdala dyan ng mga tao, may humakot, ibig sabihin may nag-organize. Hindi naman spontaneo na dadating dyan yung 8 bus. Mahal bus. Oo. Ibig sabihin may gumastos, may nagdala. No? Hindi mo ba nakikita yun? Diyan, yung mga organizer. Usually may mga may mga commander. No? May mga commander diyan na doon lumalapit yung mga tao, yun ang nagbibigay ng command. Mga ward leader doon lalapit. May doctorate kasi sa mga ganyan si Ed. Actually kasi ang dami nga nating kinausap kasi tinuro ako, leader nila si Kapitana, leader nila, tapos may iba pang grupo. So hindi rin malinaw kung sino yung pinaka-main leader, pero may nakita tayo mga namimigay ng candy. So yun yung kaninang pinagkakaguluhan dito. At meron din mga nagbibigay ng mga pagkain na nakapack na yung pagkain. Pack-lunch. Nakapack-lunch. Inaalam nga natin kung sino ba talaga yung pinaka-main leader, pero wala silang maituro kung sino-sino lang yung binibigay nila sa atin. So, sabi nga nila, dahil voluntary ito yun. I think we just need clarity here. So, tama bang, am I understanding you right na most of these people, most of these groups are pro-Duterte, pro-VP, and pro-PRRD, and critical of BBM? Is that a correct assumption? Yes. Pag pinagsama-sama mo lahat ng nakausap mo? Yes. Oo, dun sa mga pinagsasama ko. Pero may isang grupo kasi dito, ang sinabi nila, meron silang Friday group. So every Friday, nagtitipon sila dito para magdasal. Okay. At kinumpirma rin naman ni Father Jerome Ceciliano, yung rector ng EDSA Shrine, na sabi nga nila, meron mga umaattend ng 7 a.m. saka 12:15. So, kasama kami dyan. Kasama kami ni Ed dyan sa prayer group na yan. No? Si Ami ata may tanong po. Ami. Faith, kumusta naman yung action ng gobyerno? Yung mga pulis, anong ginagawa nila? Saka kumusta na traffic dyan? Nakaka-apekto na ba sa traffic sa EDSA yan?
dito kanina, may mga grupo ng kapulisan. Pero dito sa vicinity, dito kasi sa loob na halos ng gallery, ng Robinson's Galleria, puro mga security guard yung nakikita natin. At hindi naman sila nakakaapekto kasi doon sa kabilang side, nung pinuntahan natin, doon sa may EDSA, wala naman doon mga tao. So nandito sila sa looban. So kumbaga, sinasabi kasi nila nasa libo na sila pero kung i-estimate natin, nasa daan pa lang siguro. Mga ilan daan? Bilang ito. Mga ilang daan Wala. ang estimate mo? 200, 300, 400? Siguro nasa more than 100. More than 100 sa tingin natin. Pero naghahanap tayo ng pinaka-ano talaga yung makakapagsabi kung ilan ba sila. Syempre, iba-iba yung wala talaga makapagbigay pa sa amin ng estimated kung ilan talaga sila. And they stay inside the church pag may misa, pero do they leave the church after Mass? And also, pinapayagan ba sila ni Father Jerome to stay inside the church kahit walang misa? Sabay naman kasi, pwede mong you can stay inside the church kahit walang misa. Yes. Tsaka aircon yan. Actually, nandun naman yung hindi naman nila tinataboy, yung mga tao na nandito. No? Pero bak, nagsasara yan, ha? Di ba? Yes, Nagsasara ito paggabi? Parang Congress, hindi pwede matulog. So what's the plan? I think yun ang tatanong ni Ron kanina kasi, di ba, pumunta dyan, eventually magsasara yung simbahan, magsasara yung EDSA Shrine. What's the plan? Is there a plan for tonight? Are they going to stay there? Di ba? You don't just go there Pero secularum. Usually kasi, kung may mga plano yan, hindi nasasabihin sa mga reporter. No, so surpresahin ka na lang. Ang tanong ko kasi, meron na ba mga pulis na nagko-converge? Meron na ba diyang mga... Riot, police? Oo, meron na ba dyan? Crowd control? Paano red alert din usually ang mga tao ngayon dahil very tense yung sitwasyon. Tapos malapit yan sa krame, baka may mga kung ano dyan, may naggagala-gala na. Mas malapit sa mga mall. Importante yung mall sa Pilipino. Yes. No? Sagrado Mall. Mall ka, yan Kabiyan ng mall. Naghahanap tayo ng police. Kasi wala tayong makita dahil nga nandito siya sa may sa vicinity pa ng Robinson's Galleria, puro security guard ang nakikita ko sa mga oras na ito. At saka hindi naman sila nagkakagulo pero yun yan, narinig nyo siguro kanina nagsisigawan sila ng Duterte. Pero sa loob ng simbahan kasi hindi naman sila allowed kumain o uminom. Pero nang nakita natin, merong mga nakaupo pa rin na mga kasamahan nila na nandoon sa loob ko. Faith, subukan mo makisigaw para pwede mo silang kausapin. Paano pag nakikisigaw ka, baka umamin sila kung ano plano. Meron actually. May nagbanggit pa ng pangalan ni Apollo Kibuloy? Wala naman sa mga oras na ito, wala pa naman tayong naririnig na ganun. Pero yun, kasi meron din kaninang may kinuyog din daw na grupo ng media pero ayaw na kasing pangalanan. Yes. So baka yun, iniiwasan. Pero sa mga oras na ito, nagsisigawan lang sila. Anong ibig sabihin ng kinuyog? Ano nangyari? Parang pinagkaguluhan. Parang tinaboy. Pero hindi pa natin alam yung kung detalye, kung ano yung pinaka-detalye talaga doon. Yun lang ang may nagbanggit lamang sa atin. Kung anong Mahalaga yun, no? Pinuyog. Tsaka simbahan Diba? Okay, well, of course, we'd also like to know kung anong sabi ni Father Jerome dyan, kung hindi alis yung grupo dyan, will they keep the church open indefinitely o magsasara sila at therefore ilalabas nila mga tao? Ang mahalaga, Faith, meron pa bang ibang dumarating? Ayun pa. No, yun yung mahalaga. Ibig sabihin, may build up, may pumupunta pa. Ibig sabihin, merong mas malaking plano. Kung yun yung obserbahan mo, then something is happening. Alam ni Ronald yan. Pero sa ngayon, nung oras na dumating kami, mga around mag-aalas 4 ng hapon at hanggang sa mga oras na ito ay hindi naman nadadagdagan pa yung bilang ng mga tao. Pati doon sa loob, actually parang kung titingnan natin yung mga pictures nung kaninang umaga, mas puno kumpara kanina. So parang posibleng nababawasan pero aantabayanan pa rin natin kung ano. Ang sabi naman kasi, kakausapin natin, itatanong natin din yung sa pamunuan ng simbahan kasi inaantay lang namin, pina-coordinate na kung para makausap din namin kung anong paplano, kung kailangan kung tatabuyin ba o papaalisin. Pero ang sabi kanina nga nung meron na raw nagsabing sa kanila si Ka Eric Jeff Celis, ang sabi magkakaroon na raw ng dispersal. May nagsabi na raw sa kanila. Although hindi pa nila alam kung anong oras magkakaroon ng dispersal. Pero yun nga, ang sabi pa rin nila, talagang invitation lang daw to. Tsaka wala naman daw silang intensyon na manggulo. Okay. Ano, Abby, meron pa? Okay. Okay na. Okay.
Okay. Nga pala, yung mga litratong nakikita niyo kanina, kuha yan ni Padre Jerome Ceciliano, yung rector ng simbahan dyan sa, sa EDSA Shrine. So, yun ang malaking tanong ngayon, kung ito'y lalaki pa o hindi na. Balita mo lang kami pag may mangyari pang iba. Maraming salamat.